invites all patriotic Filipinos to join the grand rally in London for PDP senatorial candidates. 27, April, Sunday ito ha. Baka wala pa din sa inyong pumunta. Halatang-halata na namin kayo niyan kapag wala pa din kayo, walang pumunta pa din sa inyo. Watching from Barcelona, nasa TikTok si Ma'am Ami 129. Shoutout sa inyo. Baka hindi nyo pa din puntahan ito. Linggo na to. Mahalata na namin na talagang itong mga to ay may troll farm. Bakit ko nasabi yan mga kababayan? Biruin mo ha. Yung imbita ng dating Pangulo na si Duterte ho. Pajulit-julit ho yun eh. No, pajulit-julit yung matanda na sinasabi nung nakakalaya pa ho. No? Sabi niya issue ka ba? Issue ka ba? Ganun. Parang binubuyo na yung mga DDS. Issue ka ba? Issue ka ba? Kung issue ka, sumama ka na sa amin. Tapos nung inabangan ko yung pa-EDSA nila, iisa lang ho ang pumunta, mga kababayan. Si Morales lang ang pumunta, kalbo pa. Di ba? Kaya sabi ko, bakit ganun? Ang dating Pangulo na ang umiimbita. Di ba? Ang dating Pangulo na ang umiimbita sa kanila, pero wala pa din pumupunta. Ano nangyari sa mga DDS? O baka yung ipinagkakalat nila, ilan daw? 32 million. Baka pwede pakibawas po yung pangalan ko diyan sa 32 million na yan. Isa po ako sa bumoto pero hanggang ngayon hindi na po ako nakasuporta sa kanila. Simula po nung nakita ko na ang puro lakad ho nila ay paninira na lang po at walang mga sapat na ebidensya. No? O baka yung 32 million na yon nalagas na din dahil napagod. Kakaantabay sa inyo tapos ang maririnig lang ay may adik tayong Pangulo. May adik tayong Pangulo. Si Bongbong Marcos, adik noon, adik pa din ngayon. After 3 hours, sabi ng PIDEA, wala pong katotohanan yun. Nagsisinungaling po ang dating Pangulong Duterte. No. Sabay meron daw silang ebidensya. Yung ano nila, yung pulburon video. 1 taon, mahigit ang nakalipas, mga kababayan. Yung pulburon video nila, ultimo ho sila, ayaw na nilang pag-usapan. Nahihiya na ho eh. Nahihiya na. Biruin mo ipagmamalaki mo. Ito yung pulburon video ni Bongbong Marcos. Pag nakita nung kausap, sira ba tuktok mo? Halatang peki yan, pinapaniwalaan mo. Hininto na ho nila. Ngayon, napag-uusapan pa ba? Wala na. Sabi ni Roque, doon sa Congress, naku, yung paglabas po nila ng pulburon video na yan, mas makakatulong po sa aking asylum. Di ba? Sabi ni Ricarte, ibawas mo na din po ako, Idol Mark, sa 32 million. Yung paglabas nila ng pulburon video na yan, makakatulong sa paghingi ko ng asylum sa the Netherlands. Ganun daw po si Roque, mga kababayan. Hindi niya alam, mas madidiin siya doon. Nagpapakalat. Sasabihin, kaya naman pala no? Pinapabagsak mo yung gobyerno ng Pilipinas. Nagpapakalat ka ng peking video ng inyong Pangulo na bumabata. Lalong madidiin. Di ba, Janelle Van der Heers? Sabi ni Minda Baichong, PBBM is the best president sa buong mundo. Di ba? Ayan, tingnan nyo, mga kababayan. Sabi niya, lalong-lalo kaming mga Ilocano hanggang San Francisco, Hawaii, California, Las Vegas, New Jersey, nandyan ang anak ko at kapatid ko, mga pinsan ko, salamat. Paano pa ho yan? Wala na hong natira dito sa Bangsamoro, UK. Wala na pupunta, anak na tira pa. Panibagong langawan na naman po ang matutunghayan natin doon sa kanilang hakbang na maisog. Kaya eto, sige ako na mag-iimbita sa inyo. Pumunta kayo mga DDS, mga hinayo pa kayo, ang tatamad ninyo. Iniimbita kayo, pumunta daw kayo, tapos walang pumupunta sa inyo. Pinapahiya nyo ang dating Pangulong Duterte.
naniniwala pa naman si Inday Sara Duterte na kapag ka madami yung mga pumupunta sa rally-rally, yun ang magiging dahilan para mapauwi ang ating dating Pangulo. Pinapaniwalaan ho nila yan eh. Pinapaniwalaan nila na makakauwi pa ang dating Pangulong Duterte. No? Siguro kung makakauwi yan, 8 years. 8 years po yung pinakamabilis. Bakit? Ganun daw ko kahaba. Sabi ni Attorney Cristina Conte, ganun kahaba ang mangyayaring litisan doon sa ICC. 8 years, no? Etong maisog na to, etong mautog na to, kung akala nyo mapapauwi ang dating Pangulo Duterte, sige, pumunta lang kayo. Yung mga government supporter naman po, pumunta din kayo doon. Tindahan nyo sila ng tinapay, alak, soft drinks, at least kayo kikita, no? Hindi tayo mapapabilang doon sa mga naghihikahos na paulit-ulit na naghahanap po ng 20 pesos na bigas. Anyway, alisin na ho natin yan. Dakuin ho natin. Asa na ba tayo? Since napag-usapan ho natin, tanggalin ko muna to ha. Napag-usapan na din po natin kung paano sila mangampanya. Eto, Isko Moreno, no? Sabi sa balita, Isko Moreno at Sara Duterte magkasanib na. Pero pakinggan nyo ho kung paano sila mangampanya. At kung ano yung kanilang plataforma de gobyerno talaga. Yan. Isko. Ako hindi na ako nakialam do sa mga sa mayoralty candidates ho, mga kababayan Bakit? Unang-una, wala na naman din ho ako diyan sa sa Tondo, Maynila. No, diyan po kasi ako pinanganak sa Tondo, Maynila. Victor Manuel, shout out sa iyo. Ngayon mga kababayan, sabi ni Marijo, makapagtinda nga doon ng mani para tumalino mga yan. Eto, mga bossing, si Isko na napabalita po na binenta yung Divisoria dati. Anyway, hindi naman siya yung focus natin. Si Inday Sara Duterte ang magsasalita dito. Nang mainit na palakpak at sigawan, Vice President Sara Duterte! Ang ating Vice Presidente! Ayan na. Nagtataka ako naman sa Vice Presidente. Shout out dyan sa mga nasa TikTok Hindi ko kayo mabate kasi nandito po sila sa YouTube lahat, mga kababayan. Pero shout out sa inyo. Salamat sa mga gifts nyo. Nagtataka ako sa Vice Presidente natin. Ang sinasabi ho dati, mga bossing, wala akong i-endorso na senador. Wala akong i-endorso na mga kandidato.